most welcome in our pulpit tonight. Ang ating pong panaguhin, no? Na siya'y tinawag ng Panginoon sa Rome, Italy. Missionary Ray Monderin. Hello, that's Mike. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang lamig naman dito sa para kayong nasa Italy din. Ano? Kasi doon, nung dumating ho ako, -2. Ano? Kaya parang dito negative. Ano dito? Ang lamig, ano? Hindi po kasi, kita naman po sa katawan, yung aking katawan na hindi po sanay sa lamig. Kaya mapayat po tayo. Mas mapayat tayo dati. Ano po, dati, dumating ako sa Dubai, 52 lang. Umuwi ako, nag-64. Ngayon, by the grace of God, nag-69 na. Wala lang sa mukha kasi medyo ano. Pero nag-69 na, no po. So, that is only by the grace of God. So, I work here. Bigyan ko lang kayo ng kaunting background. Nagtrabaho po ako dito for 6 years sa Dubai. At sa biyaya ng Panginoon ay nag-serve po tayo by the grace of God sa Bethany, UAE for 5 years. Biniyaan tayo ng pagkakataon doon to handle a ministry, music ministry, pati yung mic nyo, lamig, ano? Music ministry, tapos nagkakapag-preach tayo doon sa biyaya ng Panginoon. At nag-work po ako sa Dubai World Trade Center before. But before that, before ako punta ng Dubai, I was 18 years old, I am a businessman. 18 years old ako, businessman ako. Meron akong computer shop, meron akong bakery, meron akong grocery, may online business ako during my time in the Philippines. So sa term na Pilipino, nung ako ay ganung edad, medyo humihiga na ako sa pera. Maraming pera before nung ako po ay 18 years old, ano po. At but I am already saved that time. I got saved April 7, 2001. I was 11 years old that time. So saved na ako. Pero alam kong wala ako sa kalooban ng Panginoon nung time po na yon. So tatandaan niyo po ito. Ang mga taong wala sa kalooban ng Panginoon ay ang unang-unang ipapasok sa inyo ni Satan, yung word na discontentment. If you are not in the will of God, ang unang-unang papasok sa inyo yung kayo po mismo ay hindi kayo kontento. You are discontented. And by the way, hindi po lahat ng backslider natatagpuan sa labas. Madalas po natatagpuan sa loob. Ano po? At you know the story of the prodigal son. Pero hindi po tayo doon. Ano po? So ako po ay sabi sa akin ng isang kaibigan ko, magaling ka sa computer, magaling ka makipag-usap, talkative ka, ganyan. So, meron kang future dito sa Dubai. So, ako naman, kasi discontented eh. Gusto kong magkaroon ng, ano pa, ako talaga, may okay na ako dun sa Pilipinas. Nag-church ako doon, pero talagang paminsan-minsan lang, ano po. So, dahil discontented, pumunta po ako dito. Ang dala ko lang isang long sleeve, isang necktie, isang pantalon, saka isang sapatos, saka the rest is pang bahay, may panglakad na ano. Pang-apply lang yon in short. So, ang nangyari, dahil magaling daw ako, at discontented ako, at overconfident ako sa sarili ko, kasi magaling daw eh. So, ang nangyari ngayon, punta ako dito. Of course, pag anak ka ng Panginoon, merong pagpapalo pag wala ka sa kalooban niya. So, pumunta ako dito for 11 months, hindi po ako nakahanap ng work. For 11 months, naririnig ko ako sa likod, ano? Para kung kaming galing sa aeroplano, yung parang nabingi ko na, ano, no? So, for 11 months, wala po akong nahanap na work. Dumating yung point na ako po ay, alam niyo po yung Carrefour, yung mga Carrefour, ano po. Sa Carrefour po, ito po, totoo ito. Dumating ako sa point na wala na ho akong kinakain at nagkinilala po ako dito sa Dubai na ang tawag sa akin, Sugar Ray. Kasi ang kinakain ko na lamang po asukal tsaka kanin. Okay, so ang nangyari, nabuhay po ako sa pamamagitan ng yung sa Carrefour. Diba dito sa pagpasok mo, merong libreng croissant dito sa gilid agad. Madalas mga Carrefour ganyan sa kape. Tapos banda dito merong kape. Diba mga malilit na kape, ali kape, o mga kung ano-anong kape, free taste yan. Tapos banda dito may sausage. Diba meron, may libre. Pamilyar kayo dyan, tapos banda dito may cheese. Tapos ang daming mga free taste. Alam nyo, ilang beses kong ginagawa yung para makakain lang dito. Kasi nabenta ko na lahat ng ari-arian ko because of ayaw ko sabihin sa magulang ko, ayaw ko sabihin sa pamilya ko na failure ako. Yun, ganun ang ginawa ko. Kumain ako sa mga free taste. Meron pa nga yung time na sa Satco Park, yung dito, may Bible study, Pentecostal, born again, dito ano, ang pagkain dito, Jollibee, sa kids. Ano pa yung dinner ko? Di ba, umatin ka sa mga Bible study, ay talagang yan ang papakainin kanila. So, dumating ako sa point na talagang pinalo ako ng Panginoon. So, ang sabi sa akin ng wife ko, that time girlfriend ko lamang, sabi niya,
why not bumalik ka sa church? Sabi niya, why not bumalik ka sa church? So ako naman po, syempre, sinabi ng aking wife, kasi po song leader ako I was 13, 14, 15 years old, song leader ako, engaged ako sa music ministry, sa youth, ganyan, engaged ako. So alam ko po yung ministry sa biyaya ng Panginoon. So sabi niya, why not bumalik ka sa church? Sabi niya, Pastor, kunin ko ng pintulig ko po. Opo. So, why not bumalik ka sa church? So naghanap po ako ng church. Nahanap ko po yung church ng isang missionary. The name is Pastor Ed Pamintuan. Okay? So, ako po ay pumunta sa kanilang simbahan. Sinundo po ako, I think si Brother Sherwin Cordero ang nagsundo sa akin. Yung pala yung nagagawa ng may mission sa isang lugar, ano po? Pag may isang Krisyanong nahiwalay, may mission. Kagaya po ninyo, may church, may mission. Meron pala, may pwedeng puntahan yung mga naligaw na anak ng Panginoon. So ako po ay pumunta sa loob ng simbahan. Pag-apak ko po sa sa pintuan nila, sa likod pa kami dumadaan dahil villa din po kami. Pag-apak ko po, may naririnig akong nagpapakanta. At ang nagpapakanta ay magandang lalaki. Ano po? Ang pangalan niya, Jonathan Ilustre. Ano po, song leader siya doon. Kilala niyo po ba siya? Okay, kung kilala niyo po, sige ha. So, ako po ay, pagpasok ko, narinig ko, nagpapakanta na siya agad. At ang sabi ko agad sa Panginoon, narinig ko pa lang yung awitin. The title of the song is, Are You Washed in the Blood? Narinig ko pala yung awitin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, babalik na po ako. Awitin pa lang po yun ha. Wala pa pong salita ng Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante yung mga ginagawa natin. Even yung song leading. Dapat yung talaga ibibigay mo yung best mo. Why? You might be ikaw yung kinakailangan ng isang taong nakaupo dyan para makabalik sa Panginoon. Diba? So sabi ko sa Panginoon, Lord, babalik na po ako. So bumalik po ako sa Panginoon. This is how I pray sa Panginoon. So sabi ko, Lord, gusto ko pong magpatuloy po dito sa Dubai. Gusto ko pong magtuloy po sa inyo. Pero bigyan mo ako ng work. Kahit yung work ko ang ibigay mo lang sa akin, yung saktong pambayad ko lang ng bahay at pambayad ko lang ng pagkain. Tsaka of course, kasama yung dewa. So, pambayad ng bahay, pambayad ng pagkain. Alam nyo po, nakahanap ako ng work sa pamamagitan ni Sister Anjo Pineta, Joan Pineta. Nakatira po siya isa siyang HR sa Dubai World Trade Center. Nakahanap ako ng work. Alam nyo po, pagdating ng offer letter sa akin, walang sobrang piso, walang kulang na piso, saktong-sakto doon sa pambayad ng kuryente, tsaka pambayad ng pagkain ko, tsaka ano. Grabe ano. Kasi maganda pagka nag-pray ka, specific. So talaga sabi ko, specific na binigay ng Panginoon. Tapos ito yung nangyari. Saturday night, nag-pray ako sa Panginoon. Okay? Alam niyo po, pag nagpe-pray kayo, you need to address ang Panginoon ng different attributes or different character niya. Sometimes you need to address God as a Savior, God as a teacher, God as an engineer, God as an architect, God as different character. Pero that time, nag-pray ako sa Panginoon as a friend. Sabi ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, ito yung very word ko sa kanya. Sabi ko, Lord, hindi ka naman mabiro. Sabi ko sa kanya, yun yung prayer ko sinabi ko sa kanya. Hindi ka naman mabiro, sabi ko. Yung binigay mo saktong-sakto, baka naman pwede mong, gusto ko namang, ang pray ko, gusto ko namang magbigay sa iyong gawain. Okay, Sabado yun. First day ko, pipirma ako ng kontrata, pupunta ako sa Trade Center ng Sunday. So, ang nangyari ngayon, totoong istorya, kinaumagahan, may dumating na bagong offer letter, revised offer letter. Revised offer letter. Alam niyo ho, yung opisina na supposed to be papasukan ko, naging corporate office. And you know that, if you are in the field of mga offices, pag yung office mo na naging corporate, tataas ang sweldo. Alam niyo ho, yung offer letter, ang lumabas na offer letter ko, times 3 po nung in-offer sa akin nung una. Sabi ko, wow! Times 3, sabi ko. Wala pa pong 24 hours, ha? Tapos hindi pa po natatapos po doon. Okay? Hindi pa po natatapos po doon, ano? Doon sa bandang ibaba ng offer letter, bibigyan ako ng uniforme na isa sa hindi sa isa. Actually, pinakamahal na tela sa buong Middle East. Doon po, may uniforme kami kasi corporate nga po kami. Haharap kami sa tao, ganoon, corporate nga po kami. Hindi pa natatapos doon yung offer letter. Doon po sa bantang ibaba, kakain po ako 5 times a day. Baka po merong nagtatrabaho sa Dubai World Trade Center dito, alam nyo yan. 5 times a day ako kakain. Buffet. 14 na klase ng pagkain. Hindi pa po natatapos doon.
Doon sa ibaba, meron ako sarili kong tirahan. Ito po yung gusto ko sabihin sa inyo. Nung time na wala ako sa kalooban ng Panginoon, anak ako ng Diyos, wala ako sa kalooban niya, okay, listen to this, ang isang tatay, kahit na anong salbahin ng kanyang anak, never niya matitiis yan. Never niya matitiis. Might be, ikaw ay tatay, salbahin yung anak mo, sa loob-loob mo, inahaya mo, pero deep inside, hindi mo you are in pain, nasasaktan ka. Try to imagine that. Ako, anak pa rin ako ng Diyos. God is, even though I am unfaithful, God is faithful to me. Why? Pinakain niya pa rin ako eh. Pero sa free taste nga lang. Okay? Pero faithful po siya sa akin. Hindi niya po ako pinabayaan. I could say that. Ano po, sometimes kasi sa atin, kung ang kinain mo lang twice lang a day, akala mo pinabayaan ka na eh. Kung ikaw yung sweldo mo nagkulang, akala mo pinabayaan na tayo eh, di ba? Pero ako hindi eh. I take that as sabi ko, hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Kumain pa rin ako sa free taste nga lang. But listen to this. Nung ako po ay bumalik sa Panginoon, yung dating walang kinakain, okay, na asukal na lang kinakain ko at kanin, nung bumalik ako sa Panginoon sa kalooban niya, dahil nasa church na ako eh, 5 beses na ako pinakain sa isang araw. Dahil nasa kalooban niya na ako eh. Yung dating ang damit lang ay isang long sleeve na pag nag-a-apply ako, lumalabas ako ng bahay, ilalaba ko lang ng gabi, kakatok ako sa restaurant, may hiring ba kayo? Yung dating isa lang, yung dalang damit, ibinigay ng Diyos yung pinakamahal na tela sa buong Middle East. Nung nasa kalooban niya na ako. Yung dating namumroblema ng bahay, okay, binigyan niya ngayon ng maayos na tirahan. So iba pala yung nagagawa kung alam mo sa sarili mo na nasa kalooban ka ng Panginoon. Di ba ho? So ako po ay nag-serve sa biyaya ng Panginoon under the leadership of Pastor Alex. Nagsimula yan October 2, 2016. Nandun po kami. 13 po kami nagsimula doon sa biyaya ng Panginoon. Na-train tayo, nagkaroon ng growth, nagkaroon ng bunga, biyaya ng Panginoon, until such time tinawag ng Panginoon. Here am I, by the grace of God, kung wala po ang misyon, wala po ako dito. One thing, isang rason lang bakit kayo magsusuporta ng mission. Uunahin ko na po ito. Isang rason lang. Ano ba ang rason ko bakit ako magbibigay sa mission na yan? Ano ba ang rason ko bakit ako magpipray sa mission na yan? There's only one reason. Because sir, you are a fruit of mission. Okay? Wala naman, kung doon po hindi po kayo motivated, ay pwede ba akong hindi na mag-mic? Naririnig niyo po ba ako? Pwede naman. Oh, pwede ano? So, ibig sabihin, ang tanging rason, because kayo po ay bunga mismo ng mission. And someday, why you are giving sa mission? Why you are praying for the missions? Why? Kasi po, wala naman pong magiging ganitong song leader kung walang mission eh. So ibig sabihin, if you are praying, if you are giving sa mission, there will come a time na merong mga Cambodian na song leader, merong mga Laotian na song leader, merong Italian na church doon po, na Baptist church. So ibig sabihin, yun po yung nagagawa natin ng partnership. Ano po? And by this time, I want you to open your Bible in John chapter 6. John chapter 6. Ano po? John chapter 6 verse 1 to 14. But I will be reading yung, I do believe yung mga nandirito po ay madalas kayo sa simbahan. Alam nyo po yung familiar po kayo with the story of the feeding of the 5,000. Dadaanan po natin dito. But, sige, samahan nyo po akong tumayo at basahin po natin dito yung verse 9 and verse 10 lang. Okay, verse 9 and 10. Though our text will be 1 to 14, pero basahin natin ng sabay-sabay yung verse 9 and 10. Okay, nandiyan na po ba kayo? Ready, read now. There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. The title of our message this evening is The Perfect Paradigm of Missions. Yung perpektong pattern. Ibig sabihin, yung dapat nating sundan pagdating po sa aspeto po ng mission. And I do believe you are growing as a church pagdating po sa mission. Yung iba po sa inyo ay na-preview na po about sa mission. Maring yung iba po sa inyo ay nagsisimula na po na ma-embrace ang mission. But I want you to experience kung ano po ba talaga yung totoong mission. Ano po? So, yan po yung perfect paradigm of mission sa story po ng feeding of the 5,000. Tayo po muna mananalangin. Heavenly Father, once again, salamat po
sa biyaya po ng inyong pong salita. At ako po naniniwala, Panginoon, na hindi po aksidente why we are here. This is your appointed time, Panginoon, na makapakinig po kami ng inyong pong salita, Panginoon. I-ready niyo po ang aming pong mga puso, Panginoon, dahil meron pong mga pagkakataon, Panginoon, that we are, nire-refuse po namin ang mga naririnig po namin, Lord. Lord, this message will hurt them. This message will hurt me, Panginoon. But I know, Lord, that it is your appointed time, Panginoon, na marinig po namin ang bagay po na ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na inyo pong mensahero, Panginoon, na ang tanging maitaas lamang po, Panginoon, na inyo pong anak, ang ginawa niya po doon po sa cross ng Kalbaryo, at ang isang istorya po na napakaganda dito po sa inyo pong salita, ang pagpapakain niyo po ng 5,000 kalalakihan, Panginoon, upang ipakita, Panginoon, yung pong inyo pong pagmamahal po sa mga kaluluwa. Lord, ako po ay tulungan ninyo dahil hindi po ako karapat-dapat, Panginoon. Ako po ay nagkulang, Panginoon, nagkakasala, Panginoon. Lord, nilalapit ko po ito sa inyo, ganun din po ang aking mga kasamang nandirito, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay nagkasala sa pamamagitan ng aming pong mga bibig, ng aming pong mga mata, ng aming pong mga tenga, ng aming pong mga kamay, ng aming pong mga paa, na nagmumula po sa aming pong isipan at sa aming pong puso. Lord, patawarin niyo po kami upang walang maging hadlang na tanggapin po namin ang biyaya po ng inyo pong salita ngayong gabi. Lord, muli po sa gabi ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Pwede na po kayo mo po. Hello, test mic. Sige po, pagka gamitin ko na itong mic, para, So, listen to this. Ang ating pong story, I want you to gusto ko pong ipaintindi sa inyo itong story. And I know, alam nyo po itong story. Ang Panginoon po dito, handa na po siyang magpahinga, handa na po siyang mag-pray. Ang mga disipulo po dito, ready na po sila magpahinga, maaaring magdi-dinner na sila, maaaring magme-merienda na sila. Pero ito pong sinabi po sa verse 4, nung sinabi po niya sa verse 5, when Jesus then lifted up his eyes, nung binuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata, ang unang niyang tanong po, when shall we buy bread that this may eat? Ang unang tanong po ng Panginoon, when shall we buy bread that this may eat? Okay? Pero mga kapatid, tandaan po natin na supposed to be ang Panginoon po dito ay maring magpahinga, maring may gagawin iba. Pero nung binuksan niya yung kanyang mga mata, napakarami niyang nakitang tao. Okay? So, ang sabi ng isang disipulo, sabi niya, meron tayo ditong 200 penny worth of bread. Of course, hindi naman po enough yung 200 penny worth of bread na ang pwedeng mapakain lang po nito, nasa 20 to 30 katao, or mas maliit pa. So, meron silang pera, pero hindi sapat. Pero meron pong isang disipulo dito, si Andrew, Simon Peter's brother, sabi niya, there is a lad here. And you know the story. There is a lad here. Remember this, hindi po pinangalanan yung bata. There is a lad here, merong isang young boy, okay, na hindi pinangalanan. And yet, yung kanya pong karakter ay napaka-remarkable. If you are a follower ng Biblia, if you are reading the Word of God, hindi mo makakalimutan ang karakter po ng batang ito. Amen. He is a young lad na hindi pinangalanan. Just like us, kapatid, mga kapatid. Sometimes, maaaring kayo po, yung shield of faith, maaaring hindi po kayo marinig sa buong mundo. And yet, pwede po kayong maging isang remarkable sa harapan po ng Panginoon. Ano po? Ito pong batang ito hindi pinangalanan eh. Ano po? So, ang nangyari po, binigay po ng bata yung kanyang 5 tinapay at 2 isda. You know the story. At ang Panginoon, nag-perform po ng miracle sa 5 tinapay at 2 isda. Hindi po siya nag-perform ng miracle dun sa pera. Okay? Okay? Kasi yun, meron na po sila nun eh. Nag-perform po siya ng miracle dun sa 5 tinapay at 2 isda. I want you to take note of that. Ang laki po ng difference nun. Nag-perform po ang Panginoon doon sa 5 tinapay at 2 isda. Why? Kasi may karakter po yung 5 tinapay at 2 isda. Ano pong karakter niya? Binigay po yun ng isang willing na bata, binigay po yun ng isang batang available, at binigay niya po yun sacrificially. Okay? Kaya doon po siya nag-perform ng miracle. Okay, nung kanya nang pinerform ng miracle, ang nangyari po, napakain niya po yung 5,000 lalaki. Lalaki po ito, hindi pa kasama yung mga babae. So, ibig sabihin, might be they are around 6,000, 7,000, 8,000, hindi natin masabi. Pero ang sigurado po dito, mahigit 5,000. Ang dami. From 5 loaves and 2 fishes, ang ginawa po ng Panginoon, He took that bread and He looked up to heaven, sa Matthew chapter 14 verse 19, He looked up to heaven and He blesses it. So, ibig sabihin, dumami po yung 5 tinapay at 2 isda. And ano pong nangyari? Alam niyo po yung nangyari. Nung napakain na po lahat, meron pong sobra. Ilan po yung sobra? 12 baskets.
may dala-dala po yung mga disipulo. Ako, naniniwala ako, hindi Diyos ang Diyos natin kapag hindi niya, pag kinalimutan nila yung bata. Amen. Ako naniniwala. There's no account na yung bata may dala-dalang 3 basket, 4 na basket. Pero ako po naniniwala na yung bata hindi nila kilimutan. With all my heart, in the power of the Holy Spirit, hindi ako naniniwala na kinalimutan nila yung bata. Though it is not in the Bible. Pero ako ho, kaya nga sabi ko, pag ako namatay mamaya pagkatapos ng preaching, una kong lalapitan yung bata. Tatanungin ko, boy, binigyan ka ba ng mga disipulo? Sabihin ko. Kasi, gusto ko namang i-confirm. Pero kung gusto nyo i-confirm, mauna na kayo. So, anyway. So, gusto ko pong sabihin po yun sa'yo, hindi nila kinalimutan yung bata. Ano po? And gusto ko pong sabihin sa inyo, aamin po ako sa inyo tonight, kung ako po ang kasamang disipulo ng Panginoon, 98% mag-quit po ako. If mangyayari ho yun, ngayon, at ako ang kasama ng Panginoon, titigil na ho akong maging disipulo ng Panginoon. I will stop. Why? Pambira, Brad. Pagkatapos ng maghapong soul winning, maghapon na visitation, maghapon na nagpagaling ng may sakit, pilay, pipi, bulag, lahat po, especially yung nagkas sila ng evil spirit, ang pinaka nakakapagod po na activity ng isang Kristiyano ay magkas ng evil spirit. So, paghapon na nilang ginawa po yun, ano po? Okay na po ba, Pastor? Baka po ano. Maghapon na po nilang ginawa po yung mga visitation, soul winning. Tapos, sa verse 5, pagkabukas ng Panginoon yung kanyang mga mata, when He lifted up His eyes, 5,000, Brad. Sasama ka pa ba? Oh, kung aminin mo sa sarili mo, nga, Brad, no? Remember that God, the Lord Jesus Christ, is 100% man, 100% God. Kung ano ho yung nararanasan ho natin ngayon, naranasan niya din po yun noon. Nagugutom, inaantok, nasusugatan, in pain, masaya, lahat po, naranasan po niya. That is why, mga kapatid, maghapon na eh. Pero nung binuksan niyo yung mga mata niya, sasama ka pa ba? 5,000, Brad. Mayroong sakit yung iba. At yung iba talagang, may ministeryohan nila, 5,000. Diba? So kung ako pong tatanungin, might be, Lord, ayaw ko na po. Pero ang mga disipulo, nag-submit lang. Pwede ko pa pong sabihin sa kanila na, Lord, alam mo ba yung 5,000 na yan? Hindi naman lahat yan nangangailangan. Kasi sabi po sa Bible, they have their own house. May mga kanya-kanya silang bahay. Pwede ko pa pong sabihin na, Lord, yung mga yan, hindi naman lahat yan nangangailangan eh. Yung iba dyan, hinihintay lang na magkamali ka. Remember na ang Panginoon sa mga pinupunta niya, laging may against, may nag-oppose eh. Yung mga iba dyan, naghihintay lang yan na magkamali ka para meron silang i-accuse sa'yo. Pero hindi sinabi ng disciple yun. Ako yun, sasabihin ko. Kasi pagod na ako eh. Di ba? Pwede ko pa pong sabihin sa kanya na pauwiin mo na yan mga Lord, bukas mo na yan pabalikin. Pwede. Pwede naman po. Bukas na tayo mag-prayer meeting. Bukas na natin gawin tong mga bagay na ito. Di ba? Kasi pwede namang ipagpabukas. Pero ang Panginoon, when He lifted up His eyes, ang sabi niya, when shall we buy bread that this may eat? Di ba? At ang sabi ng Panginoon, nung nakita niya yung 5 tinapay at 2 isda, very confident siya, and sabi niya, make the men sit down in verse 10. Pinaupo niya ho. By 50s niya po pinaupo. In order pa rin ng Panginoon. By 50s. Okay? At sumobra po. Okay? By this time, gusto ko pong makita po ninyo ang 3 puntos, yung letter G, letter P, and letter S of missions. Or the GPS of missions. When you say GPS, di ba? Kunyari, nearest mang inasal, in 200 meters turn right, in 100 meters turn left, in 200 meters you are lost, mga ganun, diba? Kasi si GPS. So, ito po yung tinatawag nilang GPS of missions, but the title is The Perfect Paradigm of Missions. Ano po, merong isang story, merong isang pastor, tinanong niya yung kanyang member, sabi niya, Mary, if I will, nakakaintindi ba siya ng Tagalog? Yes. No, kasi parang baka English na po siya. No? Sabi niya, Mary, kung tatanggalin ko yung kanang tenga mo, anong mangyayari sa'yo? Sabi niya, Pastor, kalahati po ng vision ko mawawala. Mary, sandali, tenga tinanggal ko. Paano kapag tinanggal ko yung kaliwa at kanan mong tenga? Sabi niya, Pastor, mawawalan po ako ng vision, totally vision. Mary, sandali, tenga tinanggal ko sabi niya. Pastor, kung tatanggalin mo yung kaliwa at kanan kong tenga, wala po kong pagsasabitan ng salamin ko. Sabi. Malabo po pala yung mata ni Mary. Ano po? Malabo po. Just like us, mga kapatid. If we do not know how to use yung hearing natin, nawawalan po tayo ng vision.
The Bible says that faith cometh by hearing. And the Bible says that for there is no vision, ano pong nangyari? Nagpe-perish po ang tao. Alam niyo, isa lang po ang dahilan. This is the only reason. This is the only reason why Christians today nagquiquit, why Christians today ay wasted ang kanilang buhay. Isa lang ang rason bakit ang mga kabataan ngayon sa Pilipinas, might be even here sa UAE, ay mga wasted ang buhay nila. Isa lang po ang dahilan, dahil hindi nakinig. If you will just look at the root, hindi nakinig. Kaya yan nawala sa church dahil hindi nakinig. Yan lang naman po yun di ba? Sa Pilipinas ngayon, mga kabataan, matindi na ho. Dati ho, pastor, pagka sinitsitan ka ng tatay mo, nanginginig ka eh. Ngayon, pag sinitsitan mo sila, sisitsitan ka na rin. Ganun na katindi ang mga kabataan ngayon. Meron ngayon sabi niya, Ma, ipag-pray mo ako sa exam bukas. Baka hindi ako makasagot, sabi niya. Sabi ng nanay, anak, hindi na kita kailangan ipag-pray. Ako nga, nasasagot mo yung exam. Balik tayo sa story, pinapasaya ko lang kayo. Ano po? So, ang title of our message this evening, by the way, I am 32 years old, by the grace of God. Meron akong isang anak, at saka isang asawa lang. Ano po, ay 6 na taon na kami niyang asawa ko, at sa loob ng 6 na taon, never kami nag-away niyan. Oo. Halaga, 6 na taon, never kami nag-away? O, gusto yun ng sikreto? Oh, sabihin ko sa inyo, para paglabas nyo dito, never na kayo mag-away. Sa mga may asawa, hindi na kayo mag-away. Alam niyo yung sikreto? Bago kami kinasal ni Mrs., sabi ko sa kanya, Sister Kim, every time na mag-aaway tayo, dapat English. Mahirap po yun. Pag sinabi sa akin, it's your fault. Sabi niya, sasabihin ko, yeah. Kasi mahirap po magpaliwanag in English. So, mabilis naman po ito. The perfect paradigm of missions. Titignan po natin ito sa story po ng feeding of the 5,000. Ano po? So, pag-aralan po natin yung tatlong karakter. Ang karakter po ng Panginoon, ang karakter po ng bata, at karakter po ng mga disipulo. Unang karakter po ng Panginoon dito, or yung pag-aaral natin sa point number 1, letter G, nagpakita po siya ng tinatawag na greater passion for souls. Nagpakita po siya ng greater passion for souls. When you say passion, mga kapatid, ito yung gustong-gusto mong gawin. Devoted ka na gawin itong bagay na ito. Okay, when you say, pag tatanungin mo ang isang Kristyano, ano bang passion mo? Passion kong umawit, there's nothing wrong with that. Passion kong tumugtog ng instrumento, there's nothing wrong with that. Passion kong mag-design ng mga para sa Panginoon, there's nothing wrong with that. Pero kapatid, dapat ang talagang main na passion natin is yung passion ng Panginoon. Ito po yung kaluluwa. Right, man. Ano po? Sabi ko kanina, this may hurt you. Ito pong message. This might be my last time na tatayo po sa inyo pong harapan. Ano po? This might be my last time. We do not know. Ano po? Pero meron po akong tanong sa inyo. Again, it is not an accident why you are here. Meron akong isang tanong sa inyo. When was the last time na nagdala ka ng kaluluwa para sa Panginoon? Amen. You are a Christian. You are saved. You are a member of this church. But, ang tanong ko, kailan ka huling nagdala ng kaluluwa sa Panginoon? If that is 3 days ago, kapatid, may problema na po. Really, Brad? 3 days ago? Yes. If that is 7 days ago, mas malaki na po ang problema. You're a Christian, you are saved, you are included in this church, Shield of Faith Baptist Church, tapos 7 days na, tapos, or 30 days na, pero ito po yung pinakamalala. If ikaw ay isang saved, professed Christian ka, you are a member of this church, at hindi mo na maalala yung huling tao na dinala mo sa paanan ng Panginoon. Kapatid, meron na tayong tinatawag na kalyo sa ating po mga puso. Because I do not believe that this pulpit hindi po pinapangaral ng soul winning. Sasabihin nung iba, I'm so sorry to say this, I've been here, nanggaling na po ako dito. Hindi, brother, kailangan nating maging discreet. Kailangan nating maging creative. Yes, nandun na po tayo mga kapatid, pero sometimes we are unaware. Listen to this, sometimes we are unaware na ginagamit na lang po natin yung pagiging discreet, yung pagiging creative para hindi mag-abot ng kaluluwa. Pero alam mo ho sa sarili mo, na nag-e-effort po ba talaga tayo na magdala ng kaluluwa sa Panginoon? Nag-e-effort pa po ba tayo? Yun ho yung tanong. Meron ho akong sasabihin sa inyo at ito ho yung, kahit ito na lang po yung i-take home po ninyo. Hindi kayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na walang pwedeng bahagian o walang pwedeng bigyan ng gospel tract. Amen. Kahit i-trace nyo yung pinuntahan nyo kanina, meron at meron kayong pwedeng bigyan ng gospel tract or pwedeng bahagyan ng salita nyo. That's right. But,
Dahil hindi natin yan yung passion natin, hindi yan yung priority natin, hindi na natin ginagawa. When was the last time na yung gospel track, kapatid? Alam niyo po, if you're a Christian, hindi na yan negotiable eh. Yung aalis ka na dapat ang dala ng bulsa mo, ang dala ng pitaka mo, ang dala ng bago yung gospel track eh. Might be ang Bible makalimutan mo. Yes, kasi hindi naman yan sa lahat ng pagkakataon sa opisina, ganito eh. Pero ang gospel track po, kapatid, dapat lagi nating dala. Dahil kung saan-saan pwedeng makarating po yan, meron po ako isang kilalang pastor na hindi ko po kilala, pero isang naging illustration po ni Pastor Toquero na because of gospel track, siya po ay naging pastor. Tatlo po sila. Sa Alaminos po yung isa. Try to imagine that. Ano po? So, ibig sabihin, yung pong gospel track, kapatid, ay napaka-importante po pala nun. Ano po? Mga kapatid, sana kapatid, ibalik po natin yung effort natin sa pagdadala po uli ng kaluluwa sa Panginoon. Dahil, hindi po nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon para sabihin niya, mag-awitan kayo dyan, magtugtugan kayo dyan, kung ano-anong gawin niya sa church. Mga kapatid, please, wag niyo po kung ma-misinterpret. Hindi po siya nabayubay doon. Ano po? Para sa bagay na yon. Nabayubay po siya sa kaligtasan po ng buong sanlibutan. Ano po? Pero ang tawag po dyan sa mga ginagawa natin, mga privileges po yan. When you say privilege, kapatid, mga bagay na yung privilege po na yan po ay hindi lahat nakakaranas at hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon. Kasi nga privilege. When you say privilege, in other word, parang pababawi natin ng kaunti yung word na benefit. Nung ikaw ay na-save, meron kang mga benefit, Brad. Ano yung mga benefit mo? Nung ako pala ay na-save, hindi na ako mahiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Hindi na ako mahiwalay sa pagmamahal. Meron na pala akong eternal security. Okay, yan po yung mga benefit mo. But while you are here, meron kang privileges at benefit habang nandito sa lupa. Na kung saan hindi lahat nakakaranas at hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon. Ano po yun? Nung ako pala ay naggigitara sa Panginoon, okay, naririnig na pala ng Panginoon yung bawat hampas ko ng gitara. Bawat pag-awit ko, naririnig na pala ng Panginoon. Pero kung ikaw ay hindi saved, kahit na anong gawin mong awitan ng sinasabi mong Diyos, never niya pong maririnig yan. Why? Kasi nga, hindi ka saved. Kaya nga ibig sabihin, yung privileges na yan, okay, hindi po responsibility ang umawit sa Panginoon. Hindi po. It is a privilege. Mga benefit na pwede natin gawin sa Panginoon. Parang sa madaling salita, let's say for example, merong isang nakarinig. Sabi niya, may missionary yan? Missionary sa Rome? Okay? Doon sa Vatican? Okay? Doon sa Rome, na sa gitna nun may Vatican? Okay? Missionary yan? Abay, bigyan ko ng 50,000 dirham yan. Bibigyan niya ako ng 50,000 dirham. Pero kung hindi po siya saved, hindi kikilalanin ng Diyos yung 50,000 dirham. Nakuha niyo po? Ibig sabihin may privilege pala tayo na makakonekta sa Diyos at yung gagawin natin, nakakilala niya at na-acknowledge niya. Pero tatanggapin ko yung 50,000. Sayang naman bibigay. Anyway, so, ibig sabihin mga privileges yon. Pero mga kapatid, iba po ang privilege sa mandate. Sana nakikita pa rin natin na merong mandato at pinapagawa sa atin ng Panginoon. At ito ay ang mag-akay po ng kaluluwa. Ano ho? So, paano nga po ba tayo magkakaroon ng tinatawag na passion sa kaluluwa or yung greater passion sa kaluluwa na kagaya ng pinakita ng Panginoon when He lifted up His eyes, wala naman na siyang reservation eh. Umanap siya ng paano pagmiministeryo ng mga taong ito. Di ba? Kaya nga biblical yun eh, magpapakain ka muna bago mo sila miministeryohan eh. Diba? Sa Pilipinas, ganyan yan. Bago ka makapag-ministeryo, papakainin muna sila. Pagka pupunta kami sa Tondo, sa Payatas, ganyan po ang gagawin. Magpapakain ka muna. Ano po? So, ang punto ko po dito, paano tayo magkakaroon ng greater passion for souls? Una, of course, pakita natin yung compassion. Diba? So, yung bang sa Tagalog, magpapakita ka ng habag ba yun? O yung, ano tawag doon? O basta ganun. Magpapakita ka ng compassion, in English, compassion. So, kailan po natin huling pinakita yung tinatawag na compassion? Are we still considering that? Yung bang kumbaga may dala ka, given na may dala kang gospel tract, nandun ka sa West Zone, dala-dala mo yung walong plastic ng West Zone. Pero dahil passion mo, dahil priority mo, yung mag-akay ng kaluluwa, nakita mo yung isang kabayan na in-impress sa'yo ng Holy Spirit na nandun lang nakatayo, ibababa mo yan at ibibigay mo yung gospel tract. Ginagawa pa rin ho ba natin yun? Mga kapatid, i-remind ko lang ho kayo na ang mga trabaho nyo po, part-time lang po kayo dyan. Full-time kayo sa Diyos. So, ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon, kayo po ay manggagawa ng Diyos. Yung ginagawa nyo po, part-time lang yan. Pagpasok nyo po 8 hours a day,
ang employer nyo pa rin talaga ay ang Diyos. Amen. Nilagay kayo dyan para magtrabaho dyan sa Kanya. Mm. At hayaan natin ang Diyos ang gumawa po sa atin. So, mga kapatid, ipakita po natin ulit yung compassion. Ano ho? Sabi ko nga ho sa Pilipinas, kapag ang Shopee, ang Lazada, dumating na, kasi yung iba dyan, araw-araw nag-order ng Shopee, Lazada eh. Alam niyo yung Shopee, Lazada? Yes. Oo. Pag nakarating na ho yung rider sa teritoryo po ninyo, huwag nyo nang pakawalan. Nandun na sa teritoryo nyo eh. Ang unang kunin mo, hindi yung bayad, yung gospel truck. Ibigay mo, kuya, habang nagdadrive ka, pag ihinto ka, basahin mo itong gospel truck. Dapat kapatid, meron kayong meron kang yung passion eh. At kapag ka talagang nagstay siya, pwede ko bang ibahagi ito? Then, i-grab mo na yung opportunity na mabahagian ito. Kapatid, ang tanong ho, kailan ho yung last? I'm so sorry to say this, but you might be very active sa church. You might be doing everything sa church. Pero, alam ng Diyos. At kilala ka niya kung ginagawa mo talaga yung pinapagawa niya sa'yo. Merong isang kwento, merong isang lawyer dito lang sa may Algorer lang, sa may Algorer. Kita niya yung isang tarpaulin, ang laki ng tarpaulin. Sabi dun sa tarpaulin, kung hindi ko magagamot ang sakit ninyo, times 10 ng check-up fee, ibabalik ko. Grabe namang promo yun, Brad. Times 10 daw ng check-up fee, ang check-up fee 100. Eh di sabi niya, pagkakataon ko na magkapera to, di pasok siya doon, Dok, may sakit po ako. Ano pong sakit ninyo? Pumunta ako ng McDo, Jollibee, Mang Inasal, kumain ako doon, hindi ko malasahan yung pagkain nila. May problema yata yung panlasa ko. Ganun po ba? Sabi, sige, umupo po kayo, sabi niya. So, tingin siya sa likod, sabi niya, nurse, pakikuha mo nga yung box number 22. Kinuha niya yung 22, tapos pinatak sa dila. Pagpatak sa dila, Dok, gasolina to ah. Gasolina nga to, sabi niya. Sabi ng doktor, congratulations po, may panlasa na kayo. Sabi, gasolina eh. Sabi, di, syempre, lawyer to, bumalik siya ulit sa susunod na linggo, Brad. Sabi niya, Dok, papacheck up po ako, may sakit po ako. Anong sakit ninyo? Eto nga po, at para kung nagkaroon ng amnesia, di ko maalala ang mga bagay-bagay, sabi niya. Eh di ngayon, ganun po ba? Umupo po kayo, sabi niya. Tapos tumingin siya ulit sa likod, sabi, nurse, pakikuha mo yung box number 25, 24, 23, at isama mo na yung 22, sabi niya ngayon. Ito sabi nung lawyer, Dok, sandali ah. Alalang-alala ko, sabi niya. Last week nandito ako, nakapulang polo ako, at alas 10 ng umaga yon, ipinatak mo yan sa dila ko, gasolina yan eh, sabi niya. Sabi nung doktor, congratulations po, nakakalala na mo kayo, sabi, naalala niya ulit. E di pagbalik siya ulit sa susunod na linggo, Brad, sabi niya, hindi ako papayag, sabi niya. Eh, nagbayad na siya ng 200 eh. Bigay ay nagpunta siya doon ulit, may dala siyang tungkod, Brad. Tungkod talaga, sabi niya, Dok, papacheck up ako, ano pong nangyari sa inyo? Ito nga pong mata ko eh. Lumabo, nag-blurred at talagang hindi ko po makita-kita ang bagay-bagay. Sige, umupo po kayo. Saan po ba yung upuan ninyo? Inalalayan pa talaga doon sa upuan. So, pag-alalay doon sa upuan, okay? Sabi niya ngayon, sige, umupo po kayo. Tapos tingin siya sa likod, sabi niya, nurse, pakikuha mo yung, ay, sandali sir naubusan kami ng stock ng gamot dyan sa sakit ninyo, sabi niya. Actually po, ngayong araw, wala na po kaming gamot dyan sa sakit ninyo, sabi niya. Na malabo ang mata, di na makakita, sabi niya. Ganun po ba? Ay, di binigyan niya ng pera. Nung malapit na siya sa pinto, sabi niya, Dok, sabi mo sa tarpaulin, ang linaw-linaw doon, times 10. Sabi. Kulang to eh. Sabi niya ngayon. Sabi ng doktor, congratulations po. Nakakakita na ho kayo. Sabi niya ngayon. Ano? Kasi gusto niyang isahan yung doktor eh. Listen to this. Ang pastor ho ninyo, ang magulang po ninyo, ang leader po ng church, pwede niyo pong lokohin. Pero ang Diyos hindi po. If you are faithful in the church, well, that is good. But I hope, kapatid, kapag ikaw na lang, alam mo talaga yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Alam mo kung sino ka, alam mo kung ano yung identity mo. Kapatid, ibalik po natin yung compassion. Pangalawa po, para magkaroon tayo ng greater passion for souls, ipakita natin yung confidence. Ano po? Ang Panginoon po dito, nung nakita niya po yung napakaraming tao, try to imagine that, wala naman siya dapat magagawa eh. Pero very confident siya. Why? Kasi ang plano niya mag-minister. Very confident siya. Ang ginawa ho niya, he took the bread. He looked up to heaven. Kausap niya ang Diyos Ama and he blesses it. At ano pong nangyari? Dumami po ito. Ibig sabihin mga kapatid, meron po siyang tinatawag na confidence.
ang Panginoon. Listen to this, at alam ko po, papabor kayo sa akin dito. Alam niyo po ba na kung bakit ang mga Kristyano ngayon hindi na nag-share at hindi na nag-i-invite ng visitor? Isa sa mga dahilan at isa sa mga maaring malaking dahilan. Dahil ang confidence po nila ay nagmumula sa sarili nila, hindi sa salita ng Panginoon. Pastor Resty, hindi ko po yan masishiran kasi yung aking nanay, sagrado, kandado, katoliko, tinapon yung susi doon sa may ganito. Ganun eh. Sasabihin mo, ay, Pastor Resty, Brad, hindi ko yan pwede, boss ko yan eh. Hindi ko yan pwedeng ma-invite, hindi ko yan pwedeng ma-share, hindi ko yan pwedeng ganito. Brad, hindi ko talaga yan pwedeng ganito kasi, kilala nila akong ganito eh. Hindi mo talaga ma-share yan kasi nagmumula ang sarili mo, ang confidence mo sa sarili mo. Pero mga kapatid, sa totoo lang, kung ang confidence natin nasa salita ng Panginoon, hindi ka bibiguin ng Diyos. Yung may dala kang ang gospel track pero nanginginig-nginig ka pa, ibibigay ko. Kapatid, ibalik natin yung confidence natin sa salita po ng Panginoon. Ang gospel track po, kapatid, kaya ko po in-emphasize ang gospel track sa inyo because we need to be discreet. Okay? Because we need to be creative. Okay? Kaya naiintindihan ko po yun. Okay? Pero kapatid, sana hindi na po yung negotiable na magdadala ba ako ng gospel track or hindi. Kasi, listen to this, again, lahat ng pupuntahan nyo simula ngayon, meron at meron kayong pwedeng bigyan ng gospel track. Magdala kayo ng 25 na, meron pa yung gospel track dito kasi. Magdala kayo ngayon 25. If you will just purpose it in your heart, kahit ngayong tonight, maubos yan eh. Pero subukan nyo lang, 5 gospel track a day. Kahit anong mangyari, hindi ako uuwi itong 5 gospel track, ibibigay ko doon sa Shopno, Optical, Tada, ganyan. Meron doong Pilipina, Kabayan, wala siyang nabibenta, panahon na para ibigay ko itong gospel track. Dadaan ako doon, kahit out of way, ibibigay ko doon. Doon sa ganito, syempre wag naman yung sa mga busy lugar. Again, we need to be creative, okay? Pero alam nyo kapatid, listen to this, lahat ng dinadaanan nyo, hindi po yung aksidente dinaan kayo ng Diyos dyan. Kaya gaya nga kanina, sabi nga ni Pastor, may maganda yung kwentuhan namin, ano po? Okay? Pero kung titingin lang kami sa gilid-gilid, madi-discourage kami. Pero kayo kapatid, while walking kapatid, tingin kayo sa paligid ninyo, meron at meron ibibigay sa inyo. Pero dahil nga hindi nyo po priority, ang gospel track, ang mag-akay ng kaluluwa at mag-imbita ng bisita, wala na. Pagkatapos ng trabaho, pagod ako, hindi, uwi na ako, higa ako, magluluto ako, ganito. Wala na ho eh. Pero if you will just look up, kaya ka nga pinadaan ng Panginoon dyan, kaya ka tumira dyan sa Algorer na yan, 10 minutes ang lakad mo, dahil sa lalakaran mo na yan, meron at merong masisave, at merong pwedeng bigyan ng salita ng Panginoon. Amen. Pero isipin mo, kung 10 taon ka na dito, 2 taon ka sa Satwa, okay? Lahat ng dinaanan mo doon, meron. Ano po? Kaya ibalik po natin yung confidence sa salita ng Panginoon para makapagbahagi tayo ulit, para makapag-invite tayo ulit. Ano po? Kilala niyo yung lawyer kanina? Yung lawyer. Bago naging lawyer yun, salesman yun, Brad. Series kasi to eh. 79 to na kwento. 79. So, 3 lang ikwento ko ngayon, ha? Pagbalik ko na lang Pastor sa 76, ha? So, bago siya naging lawyer, naging salesman po yun. Alam niyo po ano binibenta niya? Vacuum. Yung pinanglilinis niyo dito. At sa sobrang overconfident niya dun sa kanyang benta, okay? Kakatok siya sa bahay. Pagkatok niya sa bahay, may mga dala-dala siyang mga dumi. At alam niyo kung ginagawa niya? Pagbukas ng pinto, walang papaalam, ikinakalat niya yung mga dumi sa sahig. At ang sasabihin niya, Sir, ako po ay taga-benta ng vacuum at ang vacuum na binibenta ko ay napakagaling. Okay? At yung mga kinalat kong dumi dyan sa sahig, kung hindi yan malilinis ng vacuum ko, Sir, ngayon mismo, kakainin ko yan. Grabe yung confidence talaga niya dun sa vacuum niya. Okay? At yung nagbukas ng pinto, yung doktor. Pero hindi pa siya doktor that time. Okay, nagkita ulit sila. Kasi yan ito eh. Silang dalawa yung bili dito, ano? So, ang sinabi ng doktor, bakit naman ganyan ang ginawa mo? So, in short, yung doktor, pumunta siya ngayon sa kusina. Punta siya sa kusina. Kinuha niya yung ketchup, kinuha niya yung Mang Tomas, kinuha niya yung pinapurat, kinuha niya yung mabuong alamang tirang sauce ng spaghetti nung nakaraang Pasko pa. Okay? Kinuha niya lahat yon. Alam niyo kung ginawa niya? Inilagay niya sa ibabaw ng mga dumi. Oh boy, sabi nung lawyer, Sir, kahit na anong ilagay nyo dyan, ang vacuum ko po, napakagaling. Lilinisin yan. At kapag di nalinis yan, ora mismo, ngayon po mismo, handa ako, nakainin yan. Grabe, sabi nung doktor, Sir, sige po, simulan nyo na pong kainin. Sabi, bakit po?
naputulan kami ng kuryente. Wala pala siyang pagsasaksakan, wala siyang source of electricity, wala siyang pagsasaksakan, listen to this, nung napakagaling niyang vacuum, wala siyang pagsasaksakan. Ganon din ho tayo, madalas. Dito lang ako, magmamaneho lang ako, dito lang sa Algorer Mall, wala nang pray-pray. Dito lang ako, pupunta, wala nang pray-pray. Ay, sandali, 15 years na akong teacher, 20 years na akong engineer, 30 years na akong architect. Alam ko na yung mga ginagawa ko. Amen. Pero nakalimutan mo na araw-araw hinihintay ka ng banal na espiritu na totoong source na nagbibigay ng wisdom at ng protection po sa atin. Amen. Pero dahil overconfident ka na sa sarili mo, wala nang pray-pray. Amen. Kaya alam niyo po yung maghapon, alam niyo kung bakit pagod na pagod ho kayo? Yung bang wala talagang, parang wala kayong na-produce sa mga, kasi hindi niyo sinimulan po ang araw ng panalangin. Iba ho ang nagagawa ho ng may panalangin sa maliit o malaking sitwasyon. That is why, kapatid, listen to this, hindi po masamang maging matalino, hindi po masamang maging mayaman. Pero the moment na dyan mo nilagay yung confidence mo sa talino mo at yaman mo, kapatid, dyan ang simula ng ikababagsak mo. Everyday, kapatid, dumipende ka sa tinatawag na meron tayo, ito ang Holy Spirit. Kapatid, ibalik po natin yung confidence sa ating pong mga sarili. Pangatlo po na pinakita po ng Panginoon dito, para magkaroon siya ng greater passion for souls, tayo, una yung compassion, pangalawa yung confidence, pangatlo yung consistency. Okay? Consistency. Listen to this. Pagod na ho ang Panginoon, pero nung binuksan niya yung kanyang mga mata, ay gusto niyang pagministeryuhan po ito. Nagpakita po siya ng consistency. Sometimes, dito po sa awitin natin dito, nagbabanggaan pa yung soprano, alto, tenor, and bass. Nagbabanggaan. Ang ganda. Pag pinagbangga mo, ang ganda nung awitin. Ang awitin, as we follow after Christ, we all can reach one. Each one reach one, pero yung umaawit, never mong nakita na nagdala ng isang kaluluwa. Listen to this. Mang-aawit ka ng Panginoon, pero yung inaawit mo, hindi ka kinakausap. Kapatid, malaki yung problema yun. Sasabihin mo doon, ang ganda-ganda ng blending, each one reach one, pero when was the last time that each one of us bring one? Yung mag-special number kayo, could it be the rock in heaven? That's the value of one. Pero kapatid, sa totoo lang talaga, hindi mo binavalue eh. Ang ganda pa, bumibirit ka pa ng value of one. Tapos yung song leader dito, okay, let's sing dito. Go, tell it on the mountain. Ang sigla ng song leader, tapos kayo din, ang sigla-sigla. Talagang ang lakas ng boses mo. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. But you never go, you never tell, and you never go. You never preach the word of God. Pero ang gana mong umawit. How can you do that? Aawit ka sa Panginoon, pero yung awitin, hindi ka kinakausap. There's no conviction. Again, kapatid, bago po dumaan ang message na ito sa inyo, dumaan na po ito sa akin. If iisipin nyo, siguro oras-oras nagsusulwi niyan. Hindi rin po. Pero kailangan ma-remind tayo. So kung ano ba talaga yung priority natin at yung dapat natin gawin dito. Pwede ba akong kumanta? Tatlong kanta lang ha. Kasi baka umabot tayo. Kasi nagpipreach ako kung gaano kami kahabang bumiyahe, ganun din ako mag-preach. So, wala din ako. Joke lang. Kasi nga, hindi ako galing ng Abu Dhabi. So, anyway, kaya ako tatlong kanta lang. Pakinggan niyo po ito. Yung first song, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Second song, Baba, black sheep, have you any wool? Na, 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 3 bags full. Third song, alam niyo na to. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Alam niyo na ho kung saan ako papunta. Iba-iba ho ng lyrics, pero isa po ng tono. Ano pong ibig kong sabihin? We might have differences. We might have. Galing ka sa ganitong church, kasi dito tayo sa Dubai, ganyan naman eh. Galing ka sa ganitong church, galing ka sa ibang church, galing ka sa isang church. We might have differences. Pero kapatid, yung mga differences na yun, pag sinabi na ng pastor, let's go soul winning.
dapat iisa na yung tono ng ating mga puso. Yeah. Dapat nagkakaisa. Di ba? Pamilyar ho kayo siguro dito. Kasi kayo, ito ho, problema ng mga lumalaki at malalaking church. May bisita. Bisita yan ni Pastor, bisita yan, kunyari, ni Brother lang muna. Bisita yan ni Brother Resty. Hayaan mo na yung grupo ni Brother Resty ang mag-asikaso dyan. Bisita yan ni Sister ganito. Hayaan mo na yung mga bisita ni yung sila, grupo na lang ni Sister ang mag-asikaso dyan. Pamilyar kayo, ano ho? Pero kapatid, pag nilagay na ng Diyos sa teritoryo ninyo, yung kaluluwa na yan, kapatid, pagtulungan na ho natin. Amen. Two things. Dalawang bagay na gagawin nyo sa church bago kayo lumabas sa pinto. Dalawang bagay. Ano ho yun? Una ho, pasalamatan nyo yung taong nagturo sa inyo. Hindi po dahil ako nagtuturo ngayon. Okay, minsan lang ho ako magtuturo ngayon. Pasalamatan nyo yung taong nagpakain sa inyo spiritually. Una nyong gagawin ho yun. Pangalawa nyo pong gagawin, tatapikin ninyo, kakamustahin ninyo yung taong inilagay ng Diyos sa inyo na bisita. Amen. Okay? Wag na wag kayong lalabas dyan sa pinto na yan nang hindi nyo man lang nakamusta or sabihin, Brad, balik ka next week. Hi Brad, kamusta? Ako si brother ganito. Praise God. Kung wala kayong planong gawin sa bisita na nilagay sa inyo sa Panginoon, wag na lang kayong pumunta sa church. Dahil ang pinaka-importanting tao sa loob ng church ay yung bisitang madalad na ninyo. Amen. Diba? Pero dahil nga hindi natin priority, Brad, 10 dirham lang, 3 leche plan na. Brad, ito yung sister, ito yung usual ko, Abon, Natasha. Why? Because hindi mo priority. Again, there's nothing wrong about that. Walang problema dyan, kapatid. If you are in need, and that is your, kailangan mong gawin yan, kapatid, kung ako po ang pastor inyo, hindi ko po kayo pipigilan. Okay? Though hindi maganda mag-business sa church, pero hindi ko kayo pipigilan. But, kapatid, dapat alam mo ang priority mo sa loob ng church. Amen. Our priority ay ang priority ng Panginoon, ang kaluluwa. Saka mo na sabihin niya mga problema mo na, Brad, wala na akong visa. Brad, ganito. Bago mo sabihin niya mga bagay na yan, dapat siguraduhin mo na na-meet mo muna yung pinaka-nangangailangan. Yun yung kaluluwang wala pa sa Diyos. Amen. Do you get my point, mga kapatid? Amen. Kapatid, ipakita natin yung consistency. Nakagaya po ng pinakita ng Panginoon. Nagpakita po siya ng greater passion for souls. Pangalawa po, yung letter P, partnership beyond borders. You know why I'm here? Ayoko pong maging hipokrito po sa inyo, Pastor. I want to be straightforward. Why I am here? Listen to this. Kahit ito po yung pakinggan ninyo. Bakit ba nandito yung tao na yan? Bakit ba nandyan yung missionary na yan? Tatapatin ko po kayo, ayoko pong maging pretentious, ayoko pong maging hipokrito. You know why I'm here? Because of support. Brad, anong support? Financial support. Ang pangalawa natin pag-usapan, yung bata. Partnership beyond borders. Yung bata ho, meron po siyang 5 tinapay at 2 isda. Hindi niya po kilala yung 5,000. Maaaring may kilala siya doon, kapitbahay nila. Pero kapatid, hindi po niya kilala, pero binigay niya po yung meron siya. Okay? Listen to this. Magbigay man kayo o hindi sa misyon, God will provide the needs of the missionaries. But you will miss the blessing as individual, as a family, and as a church. Amen. Again, giving is a privilege. Hindi po yan yung magbibigay ka dahil sasabihin, Pastor, sige, supportan natin yung missionary niya. Ang lit-lit ng ulo, ang payat-payat, parang di ko na kahit. Huwag naman pong ganun ang inyong motivation. Magbibigay kayo dahil, malit ako sa ulo. Magbibigay kayo, why? Because alam nyo po at naiintindihan nyo po ang mission. Ano ho? Ito pong bata, nagbigay siya ng 5 tinapay at 2 isda. Sasabihin mo sa sarili mo, Pastor, ang meron lang po ako dito, faith promise, nakakaya naman po, 30 lang ito, 40 lang yung kinumit ko po, nakakaya sa Panginoon. Wala na pong magagawa itong 30 dirham ngayon, itong 40 dirham ngayon. Kapatid, wala kang magagawa, pero ang Diyos meron. Yung bata, wala naman talagang magagawa yung 5 tinapay at 2 isda eh. Pero nung binigay niya po ito, willingly, available siya, sacrificially, ang Diyos po ang gumawa, hindi po yung bata. Tama. Ganyan po ang mission, kapatid. Kaya nga minsan, mamalitin mo yung binibigay mo, wag na wag mo mamalitin yan. Dahil mas maraming magagawa ang Diyos sa binigay mong 10 dirham kaysa sa 10,000 dirham na binigay naman po with grudgingly. Tama. Okay? At binigay po ng hindi po cheerful. Ano ho? Mas marami ho siya pwedeng gawin doon sa 10 dirham.
Kaya nga kapatid, huwag natin mamalitin. Now, if nag-i-increase ang faith mo, then well, okay po yan. Ipapaliwanag ko po ang faith, promise, missions, giving in 1 minute. In 1 minute, maintindihan nyo po ang faith, promise, missions, giving. I know, nababanggit na po ito, pero in 1 minute, maintindihan nyo po what is faith, promise. Okay? Sige, Tagalogin natin. What is faith? Mga bagay na hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. That is faith. Second po, the word promise. Sa Tagalog, pangako, pagdugtungin natin. Mga bagay na naniniwala ka, kahit hindi mo nakikita, pero ipapangako mo. Okay? Saan? Sa misyon, kanino? Sa programa ng Panginoon. Kaya nga tinawag na faith, promise, missions, giving. Kaya nga pag sinabi mo, ang aking sahod, 20,000, ito yung aking tithes, ito yung aking giving, ito yung bayad ng kuryente, ito yung noon ko, ito yung karim ko, ito yung ano ko, lahat binawas mo na. Ang tira sa akin ay 1,200. Okay, Lord, ang faith promise ko, 300. Do you think there's faith on that? Kapatid, wala pong faith doon. Why? Nakikita mo eh. Nakadepende ka doon sa nakikita mo. Pero ang faith promise, kapatid, dapat yung hindi mo nakikita. Yung in-impress sa'yo ng Panginoon. Kaya hindi ka magbabase sa pagdating sa sahod mo. Kung ang sahod mo 50,000 na in-impress sa'yo ay 50 dirham, there's nothing wrong with that. Ang tawag dyan po, little faith. Pero kapatid, dumipende ka sa faith, kapatid. Yung bagay na hindi mo nakikita. Kaya nga kapatid, listen to this. The moment na ang faith promise mo, okay, yung iba po sa inyo nag-grow na sa faith promise, yung iba po babad na sa faith promise, pero the moment na ang faith promise mo hindi kanyan pinapalood, hindi po yan faith promise. Ano pong ibig ko sabihin? Kaya nga didepende ka sa Diyos eh. Kaya nga hihingi ka sa Diyos the whole month. Kung kayo po ay monthly po ba? Monthly kayong nagbibigay sa faith promise ninyo, okay? Didepende ka sa Diyos. Luluhuran mo yan sa Diyos na, Lord, hindi ko po ito kayang ibigay, hindi ko po ito nakikita, pero nakadepende po ako sa inyo dahil mayroon po akong pananampalataya sa inyo. That's the time na mai-enjoy nyo po talaga ang giving sa faith promise. Pero kung ang giving po ninyo is just a routine na dahil sinabi, nag-World Missions Conference, ito yung aking faith promise, you will never enjoy faith promise missions giving. Kaya ka nga magbibigay sa faith kasi excited ka paano magbibigay ng outlet ang Diyos para ma-provide yan. Listen to this. Ang Diyos po never nag-fail. Kung kinumit mo, let's say for example, 1,000 dirham. Let's say for example lang, 1,000 dirham at talagang di mo nakikita yon. Kapatid, God never fails. Ang point ko po dito, baka kapatid, pinapasuko muna ng Panginoon yung mga bagay na hindi naman talaga dapat natin bilhin o gawin. Kasi for example, baka mamaya, panay-panay na ang ganun-ganun mo, tapos, uy, mura ng Coach bag na to uy, mura ng Kate Spade na to okay to tignan mo Baka po pinapasuko niya lang muna. There's nothing wrong with that. Wala pong problemang bumili ng mga bagay na yan. Pero mga kapatid, subukan mo ang Panginoon. Why not? Try mo munang isuko yun ng 1 o 2 buwan. Kapatid, pag sinubukan mo yung kapatid, subukan mo ang Diyos, prove me. Sabi ng Panginoon, magpo-provide po ako. Baka pwede mo namang lakarin from here going there, magka-taxi ka pa, malamig naman. Baka yung everyday na soft drinks mo, na 2 dirham, 3 dirham, baka naman pwedeng, wag muna ngayong linggo, para meron akong Kapatid, kung magiging sensitive lang talaga tayo, hindi po nag-fail ang Panginoon para mag-provide. When you commit that faith, hindi po nag-fail ang Panginoon para mag-provide. Alam niyo po, kami ng aking wife, during the time namin sa Laloma, okay? May time pa po ako ba, sir? Okay lang po ba, sir? Okay. Sure kayo, ha? Okay. Punin ko po ito dahil gusto ko po may action pagka nagkikwento ako. Ano? No, ako po, by the grace of God, kung pera po ang habol namin sa ministry, ang mga missionary, wala po ako sa harapan ninyo ngayon. Sumusweldo po kami ni Mrs. Way back sa Dubai World Trade Center, tapos siya, accountant siya dito. Maganda po ang sweldo po namin sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kung pera ho ang pag-uusapan, wala ho kami dito. Nagtatrabaho dapat kami. Ano ho? Meron pong tumayo po dito sa inyo pong harapan before. The name is Jonas Paz. Hindi niya lang ho sinabi, 500,000 po ang sweldo po noon. Monthly. Pero pupunta sila kay Mekos sa India. Aabutin ho yung mga tao na yon sa biyaya ng Panginoon, mga create naman ng Panginoon yon. They are, yung personal hygiene po nila, yung mga, they have racist din po sila, meron sila po doon. Iba ho ang kanilang patakaran din doon.
pupunta po sila, 5 po sila, Sister Joyce, Pastor Jonas, at 3 po nilang anak. Pupunta sila sa India para abutin yung mga yun. Tumatanggap lang po sila ngayon ng around 30, 40, 50,000 monthly. 5 tao pupunta sa India, walang kakilala. Magre-renta ng bahay, magluluto, kakain, lalabas magsusulwining, sa ganung halaga, wala pong mararating yun. Pero kami po ay tinawag ng Panginoon. Okay? Regardless, kapatid, mas mai-experience mo ang Panginoon kahit mas magandang ma-experience mo ang Panginoon sa wala ka kaysa sa meron ka. Kapatid, tinawag sila eh. Kung pera ho, kapatid, wala sila doon, nandito sila. Pero hindi na po kasi yun ang kasiyahan natin ngayon. Ang kasiyahan po ng missionary po na yun, just like us, wala pa po akong napatunayan. Okay, wala pa po akong napatunayan. Pero kapatid, that is why, huwag nating tignan ng mission na simpleng mission lang. Hindi po, bawat binibigay nyo po, it is not in vain. Why? May nasa-save pala. May nasa-save pala. Ako, nung tinawag po kami ng Panginoon, umuwi kami ng Pilipinas, hindi na kami nag-work. Sabi ko, wag na tayo mag-work dito dahil kailangan puntahan kita dyan dahil na-lockdown si Mrs. sa Pilipinas. So, pagpunta ko doon, may calling na po ako. Pagpunta ko po doon sa probinsya, nakita ko po yung sibuyasan. Ibang field pala yung tataniman ko. Imbis na sa field ako ng mission, kasi businessman po ako eh. So nagpatanim ako ng sibuyas. At nung nagpatanim ako ng sibuyas, ang nangyari ngayon, di ba remember ang sibuyas, pumapalo ng 600 per kilo, 500 per kilo, pag magbabayad ka ng isang sibuyas sa jeep, suplayan ka ng 400, 300, gano'n kasi gano'n kamahal eh. Gano'n kamahal, gano'n hindi mo makikita ang sibuyas dati sa Pilipinas. Gano'n kamahal. So, nagpatanim ako, malapit na pastor, 7 days to 10 days na lang, kikita na ako at talagang malaking halaga. Remember, may calling. Alam nyo po, in just one night, in just one day, inubos yun ng tinatawag na harabas o yung army worm. Sa mga Ilocano, alam nyo po yung harabas. Army worms in just one night. Remember, may calling. Tapos, sinamahan ko pa po yun ng mag-supply ng mekani. Yung mga tusino, longganisa na may kasamang refrigerator. Ang sinuplayan ko po, kapatid ko at pamangkin ko. Alam niyo po yung nangyari? Niloko ako mismo ng kapatid ko at pamangkin ko. Live ba tayo? Niloko niyo ako. Pero niloko po ako ng kapatid ko at pamangkin ko. Remember my calling. Alam niyo, una kong ginawa, pumunta po ako sa kwarto ko. Wala pa lang kaming kwarto, ano lang doon. So, pumunta po ako sa aking pong prayer place. Sabi ko, Lord, maraming salamat dahil pera ang kinuha mo, resources. Hindi po pamilya, hindi po kalusugan. Remember this, if God wants you to do something, even hindi po yung pagmimission, pagpapastor, even yan ay pagmimembro lang ng choir, pagsama sa soul winning, pagsama sa visitation, pag-attend ng Bible study, if God is talking to you to attend that, better to do it now. Okay? Why? Kasi kapatid, ang Panginoong kapatid, pwede niyang kunin lahat ng pinagdedependihan mong bagay. Ang Panginoon po, pwede niyang i-freak yung ugat mo sa utak eh. Gulay ka na, kinabukasan. Okay? Pero kapatid, if God wants you to do something, gawin mo na. So sabi ko, Lord, here am I. Alam ko po, kinorner muna kami. Though may offer pa sa akin dito sa Dubai World Trade Center, sabi ko, here am I, Lord, please use me. Pumunta kami sa Laloma Baptist Church sa Quezon City, under kay Pastor Gilbert Toquero. Eh, binigyan naman po kami ng allowance. From 6 digit na sinesweldo po namin dito, binigyan po kami 800 pesos a week. 800 pesos a week, pero libre po ang pagkain. Alam niyo naman po, pag Bible College, libre pagkain. Upo sa umaga, upo sa tanghali, upo sa gabi. Talong sa umaga. Pero sa biyernes, munggo naman. Ano? Ganyan po ang mga training, and you know that. Pag alam niyo po yung mga nararanasan mga misyonero or mga nagba-Bible College, nagsuko ng buhay, ganyan po ang mga ulang. Pero, after, to cut the short story long, ha? Mali. To cut the long story short pala, okay? Nabuntis po si Mrs. Nung siya po ay nabuntis, malapit na po siyang mga anak. That time, COVID time pa noon, may mga konti pang lockdown. Do patapos na. So that time, malapit ng mga anak si Miss. 38 weeks and 4 days. If 38 weeks and 4 days na yan, malapit na po mga anak. At ang sabi nila, ang bata daw na nasa tiyan, nakakarinig na daw yan. Okay? Kaya nga kinakausap, alam nyo na yung mga tunog-tunog, kaya mo kinakausap yung bata eh. Kaya nga paglabas ng bata, alam nyo na yung asawa ni Kumari, ni Kumpare. so, kasi yung mga usapan ninyo, yung chismis. Pero, kinausap ko yung aking anak. Sabi ko, ito totoong istorya po ito. Dahil nakakarinig na daw yung anak ko, okay? Alam nyo ho, ang pagpapaanak dati, mahal. Yung swab pa lang, 6'5" isang ilong, ilang ilong kami. Diba? So, mahal. That time, ang pera ko, 4 mil lang. So, ang ginawa ko,
Dahil nakakarinig na daw yung bata, umupo ako sa isang silya na color green. Magdadapit hapon. Ang sabi ko, tinawag ko yung aking anak. Kasama yung asawa ko kasi pag anak lang yun, lumabas na yun. Okay, so, tinawag ko silang dalawa. Sinabi ko sa anak ko, anak, hindi ka pwedeng lumabas. Wala pang pera si daddy. Sinabi ko yan sa kanya. Alam niyo, hindi siya lumabas. Pero that night, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kilala kita. I know you. Alam ko ang capability mo, alam ko ang capacity mo. Nandito kami, nagsuko kami ng aming pong buhay. Hindi ko sinusumbat sa Diyos. Pero sabi ko, kilala kita. One time na sabi ni Mrs., paano kapag hindi nag-provide ng Panginoon? Baka iba ang Diyos mo sa Diyos ko. Kasi ang Diyos ko, kilala ko. At magpo-provide ang Diyos ko. Alam niyo po, pagkatapos ko pong mag-pray ng gabi, ito na naman, kinabukasan. Sa halos parehas na oras, sa halos parehas na pagkakataon, umupo ako sa isang silya ulit. At tinawag ko siya. Sabi ko, anak, pwede ka nang lumabas. May pera na si daddy. Hindi ko po alam at hanggang ngayon, hindi ko pa po namimit sa karamihan yung nagbigay po. Listen to this. Never ko pong sinabi ang pangangailangan ko. Ni isang tao walang nakakaalam. Pastor ko nga, hindi niya alam eh. Ang nakakaalam ng Diyos lang. Marami kasing pagkakataon na nangailangan tayo, alam na agad ni ganito, bago sabihin sa Diyos. Pero kapatid, subukin niyo ang Diyos. Pag nangailangan kayo, ng problema kayo, tanungin niyo muna ang Diyos. Minsan kasi pagka bumisita na sa atin si Judith at si Jonah, Judith ng kuryente, Jonah ng internet, wala na eh, nararata na tayo. Pero kapatid, be calm, stay calm, sabi mo sa Diyos, Lord, ito po yung bagay. Hayaan mo ang Diyos na gumawa ng istorya sa buhay mo. Sometimes ginagawa natin ng sariling istorya yung buhay natin eh. Diba? So, ang nangyari nung sabi kong anak, pwede ka na lumabas, kinaumagahan, lumabas po siya. Paglabas po ng anak ko, first month pa lang niya, meron na siyang commitment sa faith promise. 1,000 naman. Kasi yan, nabibigyan siya eh. At gusto kong sabihin sa kanya pag lumaki siya, anak, paglabas mo pa lang, meron ka ng tinatawag na faith promise. At gusto kong ituloy mo. Last March, nag-renew siya, 1,500. Hindi yan nag-fail na ibibigay niya po yan sa biyaya ng Panginoon. Baby pa lang po yun. 2 years old po yun. 2 years old and 2 months, 22 kilos kanina lang. Mabigat talaga siya. 22 kilos, batang lactum po yung gatas nun eh. Talagang sa Laloma, one time, inaaway yung anak ko. Sabi ko, bakit hindi gumaganti itong anak ko? Sabi ko, so inobserban ko, after 1 week, nalaman ko na ba't di siya gumaganti. Yung gatas ng mga kalaro niya, bonakit. Batang nila. Anyway, so yung anak ko po, paglabas doon, meron na siyang commitment, yung 1,500. Hanggang ngayon, commitment niya po yun. Meron din po kaming commitment sa biyaya ng Panginoon, sa Laloma Baptist Church. Pero alam niyo po yung gusto ko pong sabihin doon, ang mga bata na yan, habang bata pa lang sila, turuan niyo na po silang magbigay. Kasi the moment yan na lumaki kapatid, makunat na yan, hindi na yung magbibigay ng totoo. Totoo yan. Kung natuto yan ng nasa church, hindi na yan magbibigay. Kaya importante po ang faith promise. Importante po yun. Alam niyo po ang isang sinyalis ng cheerful na pagbibigay. Dapat po kapatid, di ba Sunday po kayo, dapat po kapatid, Saturday night pa lang, ready na yung ibibigay mo. Amen. Hindi yung, ay offering na, nanginginig na, offering na pala. Pambira, Sunday morning na, hindi mo pa rin alam yung ibibigay mo. Dapat kapatid, Saturday night pa lang, handa ka na, Lord. Gusto na kitang imit ka na bukasan at gusto kong ibigay ibalik itong pagpapala nito. At talaga excited po ako magbigay sa ito. Listen to this, kapag Sunday hindi kayo nagbigay, okay? Hindi po kumpleto ang worship natin kapag di tayo nagbigay ng Sunday. Because giving is a part of your worship. Kaya importante ho yun. Ang maganda lang ho sa atin, pag nagbigay ho kayo mamaya, next week, sa Sunday, pwede nyo pong sundan yung treasurer at tanong ninyo saan po pumupunta yung offering. That's how we are transparent in Baptist. Yung bang may report, binili yan, may resibo yan, merong resibo lahat. Ganyan po kasi. Okay tayo. Pero hindi nyo makikita sa ibang church. Kaya kapatid, yan po ang cheerful giving. Alam nyo po yung alam nyo po yung kangkong. Pagkatapos ng service ngayon, kung may makita kayong kangkong, seryoso ito. Pag may nakita ko yung kangkong, mamaya, bawasan nyo ng 3 dahon. Balikan nyo next week. Anong mangyayari? Ay, hindi ko makain ng kangkong ito mga to. Hindi kayo hindi nyo pa na-obserban yun. Bawasan nyo ng 3 dahon ng kangkong, next week 10 dahon na. Ganyan po ang giving. Kahit na ano pong gawin nyo pong paghugot sa bulsa ninyo, kapatid, you can never outgive God.
Mga kapatid, ang pinakamasayang part po ng isang Kristyano ay magbigay. Magbigay. Yung matutunan mo yung tamang pagbibigay. And by the way, ang blessing po ay matatawag mo lang na blessing kapag ready mo nang ibahagi yan. Sabi mo, bless ka ng Panginoon pero hindi mo kayang ibigay. Kapatid, hindi po yung blessing. Because even a blessing is a test. Sabi mo ba, test yan, ganun. Sakit yan, test yan. Oo, test mo yan. Pero even yung blessing na natatanggap natin, it is a test. Paano mo yan i-steward sa Panginoon? Ano? So kapatid, ang pinag-uusapan natin sa point number 2, yung bata. Nakipag-partnership siya beyond borders. May mga tao kayong hindi nyo na kayang abutin na sa biyaya ng Panginoon, kami po ang makakaabot doon po sa Rome, Italy. That is why I'm here? Because of support. Pupunta kami doon sa Rome, sa Vatican. Okay? Kaya inisip ko, yung unang Sunday namin dyan sa Rome, dapat 5,000 agad yung member, yung attending. Yun yung gusto ko sana eh. Alam ko na kung paano ko gagawin yun. Ang pangalan ng church, Vatican Baptist Church. Kasi ko, tapos uupa ko ng 2 floor na apartment, may 3 bintana, tapos pagbukas ko ng gitnang bintana, gaganon na lang ako. May pangurso ka na anyway. Siguro 5,000 ganyan, hindi lang siguro, ano? So anyway, so please pray for us. Pupunta ko kami dyan para abutin yan. And again, aabutin po namin yan. Kayo po yung nag-hold ng rope sa amin eh. Nandun kami sa dulo, kami po yung aabot, and while inaabot namin yan, hawakan nyo yung rope habang nandun po kami. Ano po? Pag bibitawan nyo, may ibang hahawak. Pero kapatid, sayang naman yung opportunity na gamitin kayo ng Panginoon. Amen. That is a perfect paradigm of missions. Una, ayusin mo yung sarili mo pagdating sa soul winning. Pangalawa, kapatid, bago ka mag-support sa amin, supportan mo yung sarili mong church. Mag-soul winning ka, maging involved ka. What is your motivation? Sasabi mo, sige, susuportan ko ang missionary na yun, pero hindi ka involved sa church. Mali po motivation yon. Before you become a mission involved, dapat involved ka sa sarili mong mission. And then last, suot nyo na yung mga chinelas ninyo. Ano? Baka last na eh. No? So, last po, pag-usapan naman natin yung mga disipulo. Ito pong mga disipulo, okay? Ito pong mga disipulo, meron silang mga question, meron silang mga tanong. Saan kukuha ng pagkain? Malamang. Paano mo mapapakain yan? At paano mo papakainin yung 5,000 na yan? Pipila sila? Ganito? Marami silang mga katanungan, maaari. Okay? Sabi ko nga kanina, kung ako ang disipulo, I quit. Pwede ako mag-quit. Pwede. Okay, malaki ang tsansa. Pero ang mga disipulo, nag-submit lang. At nung nag-submit sila, okay, the third part is submission to God's call. Or submission to God's will. Ano po? So, nag-submit lang po sila. Okay? Nung nag-submit po sila, kapatid, nakita po nila yung isa sa pinaka-greatest miracle ng Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid, kaya hindi na natin na-i-experience ang Diyos. Ito, totoo po ito. Normal na lang, mediocre Christian na lang tayo kasi ayaw na natin ma-experience ang Diyos. Ano po? Ayaw na natin ma-experience ang Diyos. Hindi na tayo nagsasabi sa Kanya, attend ganito, ganyan. Pero pag narinig natin yung message, walang response. Okay? Pero ito kapatid, nag-submit sila sa kagustuhan ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, if God wants you to do something, better to do it. Now, one time I prayed, 13 kaming magkakapatid, 5 may diabetes. Yung 5 baptist, sabi ko, mag-baptist pa kaya ako. Sabi ko, no, kinakabahan ako. 5 sa kanila may diabetes. Pastor, kuya ko po, pastor sa kulungan, may diabetes. Yung 27 years old siya nung tinamaan, nag-i-insulin na. Ngayon, 43 na siya. Anyway, sabi ko, one time sa Panginoon, Lord, if diabetes will draw me closer to you, then diabetes, please come to my life. Ano pong ibig ko sabihin? Kung malayo na ako sa iyo at diabetes ang maglalapit sa akin sa iyo, then, ang diabetes, Lord, please, ilagay mo siya sa akin para hindi ako malayo sa iyo. Mga kapatid, listen to this. Malakas ka pa. Huwag mong hintayin ng Diyos maglagay ng any affliction sa iyo, any sickness sa iyo, anything na problem sa iyo, para lumapit ka sa Kanya. If malakas ka pa, better submit sa kagustuhan ng Panginoon. At least kapag nag-submit ka at magkaroon ka ng struggle, may trials ka, may tiwala ka sa Diyos na ako, alam ko sa sarili ko, nag-submit ako. Alam ko na pinag-choir ako ng Panginoon. Ako, alam ko na talagang pinapasama ako ng Panginoon. Bakante ko naman ng Sabado, samahan ko ang pastor, maglinis kami sa church. Alam ko na ganito yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Ano po? Alam mo eh. Alam mo yan na mayroong pinapagawa ang Diyos sa iyo, pero dahil nga hindi natin passion, hindi natin gusto, hindi mo priority. Ano ho?
Pwede ba kung, Brad, ikaw na lang, ano, halika dito, Brad. Ano? Kahit ito na lang po iuwi ninyo. Yung sasabihin ko, hindi siya. Okay, halika dito, Brad, ha? Okay? May mag-uwi dyan. Okay? Halika dito, dito ka, Brad. Anong pangalan mo? Pedro. Pedro. Sige, bumati ka sa mga si Brother Pedro, okay? Brother Pedro, ha? Brad, ilang taon ka na? 33. 33, okay? Listen to this. 33. Ito po ay principle po galing sa Bible. Okay? Ang buhay po ng isang tao, umaabot po ng hanggang 70. 10. So, pag nag-75 ka, may 5 years ka ng blessing. Pag nag-80 ka, may 10 years kang blessing. Pero given na si Brother Pedro, okay, mabubuhay siya hanggang 70, 70 lang, mamamatay ka na hanggang 70, given. Sabihin natin, ha? At hindi pa dumating ang Panginoon. Kunyari, hindi pa dumating ang Panginoon. Si Brother Pedro, 70. 33 siya ngayon. Ilang taon na lang siya mabubuhay? 37. Very good. Okay? Ngayon, si Brother Pedro, matutulog siya 7 to 8 hours a day. Okay? At kapag medyo yung alarm na ganun-ganun niya, hanggang 9 hours. Okay? So sabihin mo si Brother Pedro, 7 to 8 hours a day. In 37 years, that is 12 and a half. Sabihin na natin 13. Kasi nag-overtime lang po, natulog din sa trabaho. Ano? So, sabihin natin 13. If kwenta nyo yun mamaya, magkwenta kayo mamaya, sa loob ng 37 years, kung matutulog siya 7 to 8 hours a day, that is 13 years. So, bawasan natin yung 37 niya ng 13. Ilan na lang po? 24. Brother Ray, ba't mo binawasan? Tulog eh! Wala naman po siyang pwedeng gawin sa Panginoon. Tulog eh! Hindi siya pwedeng mag-soul winning, hindi siya pwedeng mag-visitation, hindi siya pwedeng umawit, hindi siya pwedeng mag-song lead, hindi siya pwedeng magbasa ng Bible. Why? Tulog! At ang pagtulog, regalo po galing sa Diyos. So, ibig sabihin, si Brother Pedro, ang buhay na lang niya, 24 years. Nagbuhay, may diwa. Eh, si Brother Pedro, nagtrabaho. Busy na trabaho. 7 to 8 hours a week. Or 7 to 8 hours a day. Busy. Doon sa remaining ng buhay niya, naging busy siya sa pagtrabaho. That is another 13 years. Pero sabihin na natin mga 11 years lang. Bawasan natin yung 2 years. Kasi umabsent, nag-leave. 11 years lang. Yung 24 niya, bawasan natin ng 11. Ilan na lang? 13. Maikli mahaba? Maikli. Pero si Brother Pedro, sa gabi, manunod pa ng Batang Quiapo, Batang Provinciano, 24 oras. Magpi-Facebook siya 2 hours a day. Minimum. Aminin, 2 hours a day kayo sa Facebook. Sabihin natin, sa loob po ng 37 years, that is 5 years. Yung 13 niya, less 5 years, 8 years na lang. Mahaba maikli. Maikli. Eh si Brother Pedro, kakain ng 3 times a day. 20 minutes, that is 1 hour. In 37 years, 3 times a day siyang kakain. Okay? That is 2 years. Yung 8 years niya, less 2 years, 6 years na lang. Try to imagine, 33 years old. Pero ang buhay pala na pwede niyang ilan sa Panginoon, hindi mahaba, hindi maikli, sobrang ikli. What if ikaw ay 45 na? What if ikaw ay 50 na? 55 na o 60 na? Ano ang gagawin mo sa Panginoon? Amen. Good question. Kapatid, kung isipin mo talaga kapatid, we do not have time. Yay! Tapos sasabihin mo, di bata pa ako. 25 pa lang ako. Makakapag-serve pa ako sa Panginoon. Yun ang akala mo. Pero actually kapatid, wala talaga dahil nag-work ka. There's nothing wrong sa pag-work. Okay? Dahil natutulog ka, walang problema doon. Pero kapatid, yung time mo talaga sa Panginoon, kaunti lang. Someday, aakyat tayo sa langit. Magpapaliwanag ka ng sarili mo, hindi ka sasama ng pastor mo, hindi ka sasama ng magulang mo. Ikaw mismo ang magpapaliwanag sa Panginoon. Ano ang ginawa mo? Brad, pwede ka naman. Kilala niyo yung lawyer? O, tatlo to, di ba? Panalo ko sa iyo. Tatlo yung kwentuhan. So, may isa pa. Kasi 79 to eh. Yung 76, Lord willing, pagbalik ko, ha? Yung last, yung lawyer na yun, bago naging lawyer, salesman. Bago siya naging salesman, estudyante siya. Okay, nag-aaral sa isang school. Itong lawyer na to, hindi nag-aaral, pastor, hindi nagre-review. So, pag hindi nagre-review, anong nangyari? Mababang nakukuha. At ang pangalan po ng lawyer po na ito ay Ronald. Si Ronald. So, itong lawyer na ito, hindi nagre-review. So, laging, di ba sa school, babanggitin yung score mo? At pag binanggit yung score mo, yung unang-unang pinakamababa lagi. Ay, si Ronald, laging ganyan. Ronald,
out of 100, first periodical test, 11 points. Ronald, out of 100, second periodical test, 12 points. Ronald, out of 100, third periodical test, 13 points. Laging unang pangalan niya. Dumating ang final exam. Aba, unang binanggit. JR, oh, grabe. Gulat si lawyer, sabi, 18 points out of 100. Grabe. Tapos sumunod, Jojo, 25 points out of 100. Tapos sumunod, Angelo, 35 points. Hanggang 3 papel na lang ang natira. Eh si lawyer, may konting kayabangan. Konti lang naman. Kaya lahat naman tayo may kayabangan. Hindi natin namamalayan minsan. Pero konti lang. So si lawyer, gulat talaga siya. Binanggit yung pangatlong papel. Sabi doon, Maribel. Grabe. Maribel or Mabel, sabi niya doon. 89 out of 100. Grabe, eh si lawyer may kayabangan, ano? So nakaupo siya, nasa harapan siya, tingin siya sa mga classmate niya. Sabi niya, may mga pataas balikat pa talaga siya. Si lawyer Ronald, si attorney Ronald. So ang nangyari ngayon, binanggit yung pangalawang papel. Pagbanggit doon, Sheila. Grabe. 95 out of 100 si Sheila. Ay grabe, si lawyer tumayo pa talaga. Pagtayo niya, sabi niya, well, napawel pa talaga. Well, sabi niya pa talaga. Eh, ito na yung huling papel. Sabi nung teacher, sabi niya, okay, sabi niya. Hinuli ko talaga tong papel na to eh, sabi niya. Sino tong walang pangalan? Sabi niya. Hindi walang pangalan. Unti-unti siya na lang wala. Ma'am, ako po. Sa'yo pala to, Ronald. Sabi niya, Ronald, 11 points out of 100. Wala pala siyang pangalan dun sa papel. Why? Hindi siya nag-aaral. Okay? Listen to this. If wala tayong gagawin dito sa local church na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, at gusto nyo po may matatanggap kayo sa langit na reward, napaka-unfair naman po ng Panginoon. Listen to this. If wala kayong gagawin dito, asahan nyo po wala rin kayong tatanggapin sa langit. You might be saved. Alam mong saved ka. Pero kapatid, kung wala kang gagawin, wala kang tatanggapin. Though, the rewards, yung crowns, that is not our main motivation. That's not our main motivation. Pero kapatid, someday, there will be a recognition sa langit. Okay? Pero kapatid, sana kapatid, meron kang ginagawa sa local church mo. Okay? Huwag natin gayahin yung lawyer na yun. Hindi nag-review, gusto niya mataas siya. Ganun hawak-hawak pa siya sa puso niya, di ba? Pero wala nang pala siya. Kapatid, ang mga disipulo po dito, nag-submit lang sila eh. Gusto lang nila, di ba? Yung iba dyan, may mga profession, nag-submit lang sila, follow lang sila sa Panginoon. Di ba? Kagaya natin, kung tinatawag ka ng Panginoon, better to pursue it now. Kung tinatawag ka talaga ng ganito, gawin mo na ngayon. Ano ho? Kapatid, huwag na tayong maghintay na ang Panginoon ang tatapik sa atin. Pag ang Panginoon tumapik sa atin, kakaiba yan. Kung tao tatapik sa'yo, okay pa. Pero pag ang Diyos tumapik sa'yo, delikado na. Okay? Hanggat buhay ka, kapatid, meron kang pwedeng gawin sa Diyos. Amen. Kahit na yung pinaka-paralyzed na, hanggat buhay ka, meron kang pwedeng gawin sa Panginoon. Kapatid, simple lang po yung story ng Panginoon. Feeding of the 5,000. Pero that is the perfect paradigm of mission. Ang mission talaga, ano pong mission? Una, ikaw mismo mag-soul winning. Pangalawa, kung magbigay ka. Huwag mong sasabihin, wala. Sabi nga nila, meron. Ano po? Pero sa kapatid, meron ka. Magbigay ka. Pero while doing soul winning, individual soul winning, while doing giving, kapatid, maging involved ka sa church. That is the mission. Kapatid, sabi nila, we are saved to serve. Pero kapatid, we are saved because someone served. Kaya kapatid, mag-serve ka, merong masisave, ma-add sa church, then everyone is rejoicing, including po ang langit. So sana kapatid, nakita natin yung perfect paradigm of missions. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin at